Hello everyone, welcome back again to our YouTube channel. Another day, another vlog. Okay, so ngayong araw, nandito ulit ako. Okay, lalaba ulit ako. So last time pinag-usapan natin yung utang ko. Okay, the criminal case. Ngayon ito yung parang anak na niya rin itong situation ko ngayon. Dahil sabihin ko dito kung ano yung magiging plano ko sakaling makulong ako, dahil kanina or kahapon nung prayer video namin after namin mag-church, okay, binigyan ulit ako ng sulat ni pastor. So may kaso, okay, yung kaso ko. So adun pa rin yung medyo emotionally pa rin ako. Ako magpapakatotoo ako, maayos man or hindi, andun pa rin yung pakiramdam na yung trust ba pa rin sa Panginoon. Kasi you don't know na mangyayari bukas sa dami ng kaso ko. So yan, ngayon lang ako nakapaglaba. Ngayon is alas 5 na ng hapon kasi galing kami sa Kagawad kasi kagabi may nangyari. Okay, may nabangga yung kotse ng boss ko. Tapos kanina pumunta kami sa Kagawad. Ayan, kinuha namin yung details na nakabangga. Okay, naayos naman. Actually pumunta muna kami dun sa police station bago nangyari yung banggaan or binangga yung sakyan kahapon. Nagpa-advise kami sa police kung anong gagawin. Sabi makipag-negotiate kayo kasi yung binangga kasi yung meron kasing nakamotor, nabangga niya yung gulong ng boss ko, yung kotse niya. So ngayon katapos lang namin makipag-negotiate, ang ginawa na lang is nagbayad na lang, bigyan na lang siya ng 2,000 para maayos yung gulong. Kasi ang nangyari, yung mags okay, nagasgasan or nayupe, tapos nabutasan yung gulong. So okay naman na, 2,000 lang yung kaya nung nadisgrasya, yung nakabangga ng motor kagabi. So ang balak ko talaga bago ko buksan yung galing korte, yung sulat sa akin na binigay sa akin ni pastor ko nung kagabi after ng prayer vigil namin. Okay, nag-decide ako na tapusin muna namin yung problema ng boss ko, tapos tsaka ko basahin, tapos saka ko maglaba, tsaka mag-vlog. So sa ganitong sitwasyon is very, yung mind mo naglalaro, yung naglalaban, yung parang hindi ka makapag-decide, hirap. Tapos hindi ka makapagplano kasi may mga nanghihila sa'yo pababa, may mga nagchat-chat, masasakit, pero that's the consequence of my wrong move. Okay, yung ako nagbi-business. So ang plano ko lang naman kapag ako ay nakulong is number 1, yun, tuwala ko sa Panginoon. Alam ko mahirap ito kwento, sakali mang makulong ako, parang niready na rin ako ng Panginoon kung ano yung papasukin kong kulungan. So meron na kasi nung kailan, nung nababagsak yung negosyo ko, okay, nagdali-dali akong kumuha ng motor, nag-apply sa Manila, move it, angkas, hanggang eventually nakarating ako ng Laguna. Tapos meron akong naging customer na angkas na nakulong siya. Sabi niya sa akin, ang sitwasyon niyo sa kulungan, meron yung pagkain nila na parang lugaw or whatever na walang lasa, parang tubig lang. Tapos kapag tatai sila, may time na sasabay ko yung tumae kasi isa lang yung banyo. Tapos talagang mahirap yung sitwasyon. Meron pa daw yung parang madami kayong, yun, talagang hindi ka nila ititreat. Talagang mahirap yung sitwasyon mo sa kulungan. Ako, tinitingnan ko yon as positive na okay, if if God humble me through the jail, I will accept it. Because baka sakaling dito ako mag-grow, baka sakaling mas lalo pa akong matuto at ma-experience ko kung ano yung nasa loob. Mahirap, okay, pero I will take the consequence. Okay, accountable po ako dito dahil sa aking ginawang wrong move of business kasi
Bigyan ako ng cheque. So hindi ko alam yung mga yon. I-advisean ako ni Sir Lester pero parang di pa lang ako natuto that time. So ang plano ko is naka-ready na dun yung mga libro ko. So simula nung nagkaroon ako ng problema sa business, nagkautang-utang ako, nagkalubog-lubog ako, nagkasira-sira yung buhay ko. Siyempre naghahanap pa ng solution. So nababasa na ako ng Bible, pero meron pa rin kasing mga matutunan sa ibang book, mga writer, pero biblical at may mga supporting verse. Yan, so nag-decide ako na lahat ng mga libro kong nabasa ko nung ako ay naghahanap ng solusyon, paano ako makakabayad sa mga utang ko, paano ako makapagpatuloy sa buhay, paano ko ma-encourage na wag mo na sumubok sa buhay. So ang plano ko pag ako po ay nakulong, if court is convict me as a criminal, okay, I will ready myself and then naka-prepare na yung mga libro ko, especially yung Bible ko. So nag-decide ako na ang gagawin ko sa loob ng kulungan. Yes, alam ko may mga pa rin gagawin pa rin, maglinis or whatever din sa kulungan. Pero meron akong pinagpipray ko sa Panginoon na ito yung gagawin ko. Magbabasa ako ng libro. Ganyan. So, yun muna yung gagawin ko sa loob ng kulungan. Mga 4 years to 20 years. Dahil million yung naging responsibility ko. Akala ko nga dati okay na ako eh. Akala ko nga parang this is the blessing of God talaga na ayaw kong i-handle, pero may plano. Panginoon, bakit nangyari yun? So, ang plano ko sa kulungan is magbasa-basa lang ako ng libro. Especially, mag-meditate ako sa Panginoon, basa ako ng Bible. Yun lang muna yung gagawin ko sa loob. Then, may time ako para mag-pray sa Panginoon. Pangalawa, prayer. No? So, yun yung plano ko kung sakaling ako ay makulong. No? Ang hirap magplano ng sarili mo. I mean, kasama pa rin naman natin ang Panginoon, pero yung bang hindi ka makagalaw kasi andyan yung mga may ayaw sa'yo, andyan yung mga hindi nakakaintindi sa'yo. Yan, experience ko yan. Experience ko makipag-deal sa mga matanda. Experience ko yung emotionally ako. Experience ko yung talagang nagmamakaawa ako. Parang luluhod ka na, yung ganun. Pero actually natry kong lumuhod talaga at magmakaawa, pero hindi pa rin nila ako inintindi. Pero it's okay because this is my responsibility and this is my consequence. So sa mga nakapanood sa paalam ko, yun yung time na may mga hearing ako. So salamat sa mga nanood, no, na nagpaalam ako yung bago yung video na to. Pero habang nandito pa ako sa labas, okay, we will try to give our best. Magbigay tayo ng knowledge, ano yung mga nangyari sa buhay ko, ano yung matutunan nyo sa buhay ko. Hindi lang para kumita, hindi para sumikat, kundi bago ako mamatay, bago ako mawala dito sa mundong ito, bago ako makulong, at least meron kayong lesson learned sa buhay ko na pwedeng hindi nyo na ito gawin, pwedeng hindi nyo na ito itry. Okay? So bakit ba ako makukulong? Makukulong ako dahil sa bouncing check na binigay ko. So may mga bangko ako, nagkaroon ako ng cheque sa bangko, sa una sa RCBC, una pala sa Land Bank, pangalawa yung corporation ko na business, pangalawa sa RCBC, pangatlo sa Producers Bank. So ang nag-bounce ng check is nung una, okay, 300k whatever na bayaran ko yun nung una. Nag-bounce yung check, 3 times na pinasok yung check sa RCBC. Okay, so nag-close yung account ko, pero gumagamit pa rin naman ako ng bank. Okay, and then yung last is yung
ibang bank na. Hindi ko na sabihin, pero basta doon na nagsimula yung bouncing check. Okay, yung ginasto sa akin is 2 check, 2 counts. So we will face that. Okay. So I'm still praying to God na gumawa ang Diyos sa buhay ko. Kasi sobra akong nahihirapan ngayon. Bagamat nakakain ako, pero alam ko mas malala nung 2023, 2024. Dahil talagang stress ako that time, pumayat ako. Ngayon medyo nakakakain ako. Pero ang ginawa ko kasi stress eating. Hindi ako makatulog, kain lang ako ng kain. And kung ano-ano yung ginagawa ko. So, andun pa rin ako sa part na hindi ako makagalaw, hindi ako makaalis sa sitwasyon na mahirap. Parang yung pakiramdam na parang wala, hindi ka makapagplano sa sarili mo. Kaya naniniwala ako na prayer na lang po talaga. Sama niyo ako sa prayer niyo. Sana makapag-give ako ng encouragement na magpatuloy pa rin tayo kahit na meron tayong sarili-sariling problema. Itong kulungan, hindi ito biro. Hindi siya biro. Pero kung ito yung ikakabuti ng buhay ko, kailangan kong harapin. So, sana ang hiling ko lang, kung magbi-business kayo, huwag kayong gumamit ng cheque. Kung hindi pa time. Tapos, kung hindi pa time na parang mag-take kayo ng malaking responsibility, huwag muna. Kasi sa akin, parang naalala ko dati nung 18 years old ako, I will take the responsibility. Dati kasi, talagang kala ko kaya ko na. Kaya ang ginawa ko, talagang tinake ko yung responsibility pa yun, tabi yung mga responsibility ng parents ko. Dahil goal ko dati, mapauwi si mama ko sa ibang bansa. Pero ito yung nangyari. Naging mas mahirap yung sitwasyon ko. Pero yes, madami akong natutunan itong problema ko na to. So madami akong natutunan. Kaya ngayon, gusto kong kayong bigyan ng reminder, huwag kayong bigyan ng cheque, huwag na kayong open account sa cheque sa bank kasi mahirap pag yung bouncing check or BB yung kaso nyo kasi wala ka nang kawala dito kasi mahirap. Then kung ang sinasabi ko lang naman, kung hindi nyo pa kaya, hindi nyo alam kung paano gamitin yung cheque, huwag muna kayong gumamit ng cheque sa mga nagninegosyo dyan kasi ang cheque is napaka powerful dyan. Pwede kayong mag-delaying tactics dyan pero in a good way, no, para makapag-expand ng business or whatever. Okay, so sana matuto kayo sa akin. Okay, umabot kasi ako sa parang medyo hindi kasi ganun pa, parang yung feeling na parang gusto mo kasing ma-reach yung pinakasagad. Okay, so ako parang na-reach ko na yung pinakasagad. Okay, umutang ako sa tao, umutang ako sa bank, umutang ako sa lending, at yung lending ang nagbawagsak sa akin, ang mas nagpadiin, ang nagpa-stress. Yun yung pinakamahirap na sitwasyon na nangyari sa akin. Kaya I want to point out na kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Kahit anong mangyari, makulong man tayo, mapunta man tayo sa pinakamababa, pinakamahirap na sitwasyon, magpatuloy pa rin tayo dahil kapag may Panginoon tayo sa buhay natin, makaka-recover tayo. Hindi siya mabilis, hindi madali, pero tiyak ako, if we have faith to God, kung tinanggap mong Diyos sa buhay mo, ang pag-asa natin ay ang Panginoon. Ang pag-asa natin ay langit. Ang pag-asa natin
ay yung buhay na walang hanggan, which is yung heaven. Itong mundo is temporary. So yun yung aking iniisip. Okay, punta na ako sa pinakasagad. After kulong kasi syempre kamatayan na. So by the grace of God, I will accept God in my life, and God given us still a life para magpatuloy. Sana kahit na nasa mahirap yung sitwasyon, tiwala pa rin tayo sa Panginoon, kasi ang Diyos na lang yung ating kakampi. Ang tao mawawala, ang tao lalamig sa inyo, relasyon nyo. Ang tao kahit na mangako yan, hindi natin sigurado kung talagang tutuparin nila. Pero ang Panginoon, meron siyang pangako na kapag tayo ay tumanggap sa Panginoon, nagsisi sa ating mga kasalanan, ang pangako niya sa atin ay heaven, buhay na walang hanggan. So yun lang. Salamat sa inyong suporta, panonood. Okay, at nawa ay madami kayong natutunan sa buhay ko bago ako mawala, makulong, mamatay man. At least meron kayong pattern, meron kayong wisdom na makukuha o nakuha para pagdating ng pag-adult na kayo or 18 years old na kayo, at least meron kayong baon after nyo panoorin ito. Salamat po, and yan, madami pa tong lalabhan ko. So the time is 5:30. So praying na matapos na rin ako. Bago pala tayo matapos, pakita ko lang sa inyo yung kakabigay lang kahapon na sulat galing korte. Nakakaba pag may mga sulat galing sa korte, kasi alam mo na makukulong ka na. Pero sabi ko nga, bago ko basahin yung mga sulat ko, nagpe-pray muna ako. Bago ko binuksan yun, guys, pala, una kong ginawa is nag-pray muna ako sa Panginoon. Panginoon, kung anong decision ng korte, kung anong magiging gagawin ko, harapin ko, Panginoon. I-prepare nyo lang yung heart and mind ko. So pakita ko lang sa inyo kung anong itsura. Okay, yung parang nag-file sa akin ng case. Okay, tapos yan, tapos na tayo. So may mancha ito kung isang damit, wala akong sunrocks. Yan. So sa tip lang sa paglalaba, kung meron kayong white or meron kayong mancha na ganito, yan, sunrocks lang yung katapat nito. Okay, so yun lang yung kailangan lang natin. Okay, so wait lang, kunin ko lang ito. Ito yung binigay sa akin ni pastor ko nung kahapon. Yan. PP versus Viloria, ibig sabihin yung corporation. Tapos pangalan ko. Tapos sa post office kasi nila binibigay para may padala sa akin yung sulat galing korte. June 22 natanggap nila pastor. Pero yung order date June 19. Okay. So ito, Municipal Secretary Fire Code. Yan. So ganito yung itsura kapag sakaling may mga sulat kayo galing korte. Okay, hopefully sana love letter na in the future. So yes, matapos din to sa biyaya ng Panginoon. Sakaling man makulong ako ng 20 years, 22 na ako, so makalabas ako ng mga 42 years old. Okay, di start over and over again. May Panginoon naman tayo, di ba? Hindi tayo suko. Okay, wag tayong sumuko. Parehas nyo akong lumalaban sa buhay. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, dahil may pag-asa tayo, kundi ang Panginoon. Salamat po. Ingat po kayong lahat, and comment lang kayo if you have a question. May mga utang kayo. Okay, comment lang kayo, baka meron akong konting maitulong sa inyo. Salamat po, and ingat po. God bless.